Tara mga ka-DIY, turuan ko kayo magbasa ng piping isometric drawing na pang petrochemical and oil and gas refinery. Ano pa hinihintay natin? Tara na! Hello guys, welcome back to my channel, Pinoy DIY TV. Ngayon meron na naman tayong bagong topic. Ito ay yung kung paano ang tamang pagbabasa ng isometric na pang oil and gas and petrochemical refinery. So kung makikita nyo, meron akong ginawang sample isometric. So hindi ko muna pinakita sa inyo yung nasa drawing, kasi doon sa drawing maraming nakasama doon ng mga instrumentation at kung ano-ano pa. So dito i-detalye ko muna sa inyo yung sa mga dimension niya, sa sukat, and yung mga bulb na nakapaloob doon ng mga fitting. So umpisa na natin. So ang una nyong gagawin pag nakahawak na kayo ng isometric, so titingnan nyo muna yung location. So itong location, ito yung kapaloob yung kung nasa yung north, east, and west. So dahil nga isometric ito, so bali ang drawing niya ay pag ganito at pag ganon, pa-ekes nga, at yung mga vertical ay yun nga ay pababa. So katulad nitong way na ito, ibig sabihin itong pipe na ito ay nakapunta sa north, nakaturo, di ba? Yun, nakaturo sa north, tapos vertical, tapos pagdating naman dito, itong line na ito ay nakaturo sa west, yun, kasi pag ganun. Tapos ito naman, ang linyang ito ay east. So okay na tayo sa location. So hindi nyo pwede pagbalik-balik ta rin ang plano. Yung gagawin yung manibela, ikutin nyo. So titingnan nyo sa site. Kung hindi kayo familiar sa northing doon, pwede nyo itanong doon nasa ng north, o kung meron kayong dalang compass, so malalaman nyo na yung north. So okay, proceed tayo. So ganito, sadya ko nalakyan tong symbol ng bulb para makita nyo. Drawing lang naman to, pero sa actual na drawing ng isometric, medyo maliliit to. So makikita nyo dito, ayan, ito yung symbol na ito, gate bulb. So kung paano nyo naman malalaman to kung gate bulb? So malalaman nyo yung gate bulb kasi kita mo meron dong number 6, yung 6 na may kahon, na may box. So kung pupunta kayo sa materialist, mamaya makikita nyo yan sa materialist. Tuturo ko sa inyo step by step. So ito na yung mga dimension nya, makikita nya, naka-appear yan doon sa isometric, ayan. And then ito mula din naman, ito naman sa 90 degrees elbow. Mamaya tuturo ko rin sa inyo paano niya natin nasabi na 90 degrees yan. Although makikita nyo na rin sa drawing, pero ang specs niya makikita natin mamaya sa kumpletong specs sa materialist. So ganito, number 5, so nakikita nyo, so ibig sabihin flange yan, weld neck, makikita rin natin yan. So nakikita nyo ito, may putol. So continue to drawing number, ibang drawing number naman to. So ganyan. Ngayon nakikita nyo rito, meron ditong guhit-guhit pababa. Ibig sabihin bumaba ang tubo, bumaba, tapos sinalo siya ng 45. Ito 90 degrees to siya, 90 degrees, parang nakaganon lang siya, tapos ang 90 degrees ay bumaba lang, binabalang elbow, sinalo naman siya ng 45 degrees. So yan, 45 degrees. So makikita nyo, yan ang tinatawag na vertical rolling. Yan.
vertical rolling. So may papakita pa ako sa inyo isa rito. So ito naman yung tinatawag na horizontal rolling. Bakit tinawag na horizontal rolling? Kasi same ang elevation niya, gumanon lang ang pipe niya. Dalawang 45, isang 45 ganon, at isang 45 ulit pa ganon. So ayun na siya, isang 45. So maraming nalilito rito. So sad to say, mayroong pipe fitter na hindi alam to. Pagdating sa plano, nalilito sila sa vertical rolling at horizontal rolling. So minsan ginagawa nila itong pababa. So pag nakakita kayo ng guhit na paganyan, pa horizontal, yan, ibig sabihin same elevation siya, gumanon lang siya, ha? Hindi katulad nito, ang elevation nito, ito yung top elevation, pagdating dito reduce siya ng 300 mm. Yan. So ito yung magiging 10,200. Ibig sabihin 10.2 meters to dito sa may gitna mismo ng 45 dito. So 10.5 dito sa top elevation, 10.5 meters to. So reminder lang, mga ka-DIY, ang elevation na to ay mismong center ng tubo. Mismong center to, hindi to top, hindi bottom. Okay? Maliwanag na tayo dyan. So makikita nyo rito, may naka-indicate dyan, makikita nyo rin 6 inches. Although sa plano natin, ang mga may nakalagay dun sa mga note na all dimensions are in millimeter. So meron tayong makikita 1 inches dyan. Yun na yung size ng tubo. So meron din naman silang nilalagay na 150 mm. Ibig sabihin 6 inches din siya. Kinonvert lang siya sa millimeter. So as long nakikita niya, may titingnan nyo lagi, basta ito nakakwadradong may number sa loob, yan yung diyan yung makikita yung specs ng fittings na yan. So yan po, baba siya. So ito na yung mga dimension niya. Ibig sabihin center to center lang siya. So kung gusto niyo makuha yung spool, tulad ng tinuro ko doon sa last video ko, paano pagkuha ng take off, so magagamit niya yan para makuha niya yung spool. So pagdating dito, so may number ulit siya sa loob. Ibig sabihin, titingnan na yung number 2 doon sa materialist. So mamaya pupunta tayo ron. So pagdating dito, so yung symbol na yan, makikita niyo yung check valve yan. Basta yung merong one-way direction, check valve. Yan. So andun din yan sa materialist, number 7, makikita nyo rin. So at itong mga tuldok na ito, makikita nyo, yan ang tinatawag na shop weld. Ibig sabihin, winelding yan dun sa shop. Winelding sa shop yan, mga yan. Putol-putol ba yan? Siyempre kasi ito lang yan ang i-deliver sa site. Kasi putol-putol yan, may mga ano. So hindi naman siya mahaba. So kung makikita nyo rito is 700 mm lang. Tapos ito naman, may iksi rin lang yan. Yan. Halos halos 1 meter lang, ganun. Sa 700. So makikita niya may mga tuldok, shop weld yan, yung mga may shaded na tuldok. So dadako naman tayo rito, makikita niyo rin ito may X. So ibig sabihin yan, field weld yan. Field weld yung doon yun na sa field i-weld. Weld yan sa field. So makikita nyo meron siyang dimension. So kapag may field weld na ganyan, ang sa fabrication, halimbawa 1 meter, pinapasobrahan pa yan ng 100 mm. Kasi sa field, marami na akong na encounter dyan na obstruction. So kapag pinutol mo yan
sa fabrication ng eksakto, so may posibilidad na kakapos. Di bali sumobra, huwag lang kakapos. So kaya ang pinakang ano dyan, style dyan, merong 100 mm o nasa inyo kung 200 mm na allowance o 20 cm, 10 cm o 20 cm, basta sobra, huwag lang eksakto. So makikita nyo rin na may symbol dito, gate valve uli yan. So yan na yung dimension ng gate valve. Pagdating naman dito makikita nyo, yan na, continue to drawing, ibang drawing number naman yan. So dito sa sample isometric natin, hindi ko na nilagay dito yung mga drawing number kasi doon naman sa actual makikita nyo yan kung anong drawing number yan, ganyan, sheet number yan. Kung sheet number 1 to, may sheet number 2, parehong drawing number. So katulad din ito, yan. So tatandaan nyo yan, huwag kayo malilito sa vertical rolling at horizontal rolling. Yan. So marami pa kayong may encounter na hindi ko na sinama yung mga instrument dito, yung mga pang instrumentation kasi malilito lang, lalo yung mga baguhan. Siyempre yung mga bagong nag-aaral ng isometric. So ito, detalyado ito. Ganito talaga ang pagbasa ng law. Ngayon, meron pang isang para hindi kayo malito sa posisyon. So kung kukuha kayo ng alambre, babaliin nyo lang to. Yan, babaliin nyo ng alambre. Ang tulad sa mga interview. Yan, babaliin nyo tapos iharap nyo sa north. Yan, iharap nyo sa north. Itong mismong ito na binali nyo, iharap nyo sa north pa ganun, para hindi kayo malito. Hindi kayo, para do sa tamang orientation, ng proper orientation itong pipe. So dito dumako naman tayo sa materialist. So ito na yung sinasabi ko, makikita natin dito item number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantity. So ayan yung bilang niya, tapos size, kung 6 inches, lahat 6 inches. So wala naman tayo nakikitang nag-reduce dito, hindi ko muna nilagay na may reducer, basta lahat 6 inches yan. Yan na. So dumako natin tayo rito. So ito description. So kung makikita nyo ang number 1 item, carbon steel pipe, 6 inches, 6 meters ang haba, quantity niya, 6 meters. Tapos carbon steel pipe, CS carbon steel yan, ang SS stainless yan. Schedule 40 yan, schedule 40. Ito yung specs niya ng pipe, A106B. So titingnan nyo rin yan doon, halimbawa kayong maghahanap doon sa mismo sa field, kung tama, kasi minsan may nakakabit na mali ang specs, hindi A106B ganun, tas seamless siya, seamless, ibig sabihin wala siyang dugtong sa pipe, yung pinakang haba niya, di ba, minsan makikita kayo may seam, yung pinag-weldingan ganun. Dito wala, seamless to, wala siya. So dumako tayo sa number 2. Ayan, ito nga pala pakita ko, may kita niyan, number 1 nakatapat sa tubo. Ayan, basta lahat ng tubo number 1. Okay, number 2, T, isang piraso, ang sukat 6 inches, T, schedule 40 pa rin, butt weld, BW butt weld yan. Tapos ito na yung specs niya, A120-WPL, yan ang specs ng T. So tingnan natin ang T. So number 2 nga, di ba? Number 2. Pag nakita nyo number 2, hanapin nyo lang dito, number 2. Okay, number 3, elbow, 90 degrees elbow, andyan na specs ng elbow, 90 degrees, long radius, LR, long radius, schedule 40, butt weld. Okay, malinaw tayo.
Not elbow. Basta ito. Ayan. Mukhang hindi ko nalagyan ng number, pero basta number 3 elbow. Okay, lagyan natin ito number 3 elbow. Yan, elbow. So dako tayo sa number 4. Number 4, okay, 3 piraso, 45 degrees naman siya, 3 piraso din, diba? 45 degrees, schedule 40, butt weld. So ayan, kita nyo yung 45 degrees. Bilangin nga natin kung 3 nga. 1, 2, 3. Tama. Ibig sabihin, jump pa lang, dito pa lang sa materials, mabilang nyo na kung ilan ang elbow magagamit, fittings na magagamit. Okay? Okay, number 5 naman tayo. Flange. Ibig sabihin, flange yun. So, weld neck, WN, weld neck yan. Tapos, schedule 40, 150 pounds, raised face, RF, kasi mayroong flat face, FF. So, dito, raised face, ibig sabihin yung groove niya nakaangat, nakaumbok. So, nakikita niyan. Ayan, yung flange yan. Number 5. So, ilang piraso ba yung flange dito? Flange, ibig sabihin, ilang piraso? 6. So, bilangin natin kung 6 nga. 1, 2, 3, 4, kasi ito mga flange type yung mga check bulb, no? 5, 6. Okay, tama. Diba? 6 piraso. Okay. And then gate bulb, 2 piraso. Ito na yung gate bulb. Number 6 siya. 150 pounds. Okay, gate bulb. Kita mo. Number 6 nga siya. Yun doon sa may number na nakapaloob doon sa kahon. Nakatapat sa kanya. At isa pa rito. Okay, number 6. Okay. At ang panghuli, yung check bulb. So, isa lang nga siya. Size pa rin. Check bulb. 150 pounds. Swing type. So, ibig sabihin swing type yan. Yung pag ganun lang siya. One way lang siya. Hindi siya pwede bumalik yung fluid. Kasi nakalock na yun. Nakasarado na siya. Itong fluid pag ganun. Ang way niya pag ganun. Yan. Kaya bubukas siya. Pag dumaan yung fluid yan. Nga ganun. Okay. So, number 7. So, tama. Number 7 din. Ngayon dito ng field materials. Diyan mo makikita yung mga field materials dito sa baba. Ayan. Mga field materials. Yan yan ang makikita sa baba. Katulad ng mga bolt. Yan. Nakikita nyo yan dyan. Tapos yung mga gasket. Okay. So, I hope na susundan nyo ako, no? So, step by step na ang turo to para dun sa mga baguhan. At pwede rin sa mga pipefitter na hindi pa masyadong marunong magbasa ng isometric. Okay? So, dito malalaman nyo na dito. Basta wag kayo malilito. Location. Meron pa nga pala ako nakalimutan. Elevation. Northing tsaka easting. So, ang northing, nakalagay yan doon sa nakalagay yan doon mismo sa isometric kung ilan dito yung northing, ilan dito yung easting, para malocate nyo kung nasaan. Kasi doon sa mga post, sa mga mismong column, doon sa mga column makikita nyo yung mismong north, kung ano yung number no northing, tapos easting doon sa mga column mismo. So, tapos itong elevation, yan, plus. Kita nyo, 10,500. Ibig sabihin, 10 meters. And 10.5 meters. Ang mismong elevation nito from finished floor level. Okay. Okay, malilito dyan. Location.
at yung mga orientation mismo, tapos fittings. Titingnan nyo madali nyo ma-recognize yung mga fittings, pati specs nya pag pumunta kayo ng material list at item number. Makikita nyo yung item number dyan, yan, nasa loob ng kahon. Okay, I hope malaki na itulong nito sa mga baguhan. So please don't forget to subscribe, like, and share. At sa mga susunod na video ko, isusunod ko naman to symbol ng pipe. Lahat ng mga symbol ng para sa piping, fittings, bulbs, yan ay isusunod ko. So okay, hanggang dito muna. Thanks for watching.